members po. So let's start. Yung registration po natin, we start from the registration. So pag po yung sponsor nyo, they have to give their referral link para po makaregister kayo. So kahit tayo, lahat po dito members na, nakaregister na. I don't know kung alam nyo po kung saan natin makikita yung ating registration link. So I will show you po, I will have to do a screen share para po makita nyo po kung nasaan. Okay. So ito po yung ating, ito po dito po natin makikita yung ating, ito po. Ayan, so nakikita nyo na po. Can you see my screen? And yes. Then, okay. So pag binuksan nyo po yung inyong account. Yung kulay pula. Ay ito pong nandito sa dashboard, yung auto-renew, upgrade, yes, qualified. Yan pong 4 na dots dyan. Pag clinic nyo po yan, lalabas po na mayroon pong lalabas na QR code, that is your referral link. So mayroon ding nakasulat doon na URL, i-copy nyo po yun and then i-paste nyo po sa inyong messenger para pag may inimbita kayo, yan po madali. I-click lang nila yon, then dadalhin sila doon sa login. So paano yung pagdadala sa login? So I will go to my yung pagdadala ng login katulad for example, ito po, sandali. Kunwari ito po. So lalabas po katulad yan, coopc.com, yan po yung aking referral link. Pag i-click po ng inyong ang inyong recruit, yan po yung lalabas. Ayan. So, accept nyo lang yung cookies and then isa-sign up nyo po. Sign up. Click nyo. Ayan po. Yan lang pong lalabas. Pagka po referral link ang tinadala sa inyo. I-click nyo yung referral link. Yan pong lalabas. So, magsa-sign up ka lang po. Ano yung sign up na kailangan? Ito po. Your first name and your last name. Ito pong registration key, yan po yung key ng link na nagbigay sa inyo. So that is your sponsor's registration key. Hindi po nyo yun registration key dahil hindi pa kayo nakaregister. Meron po dito man nagbibigay sa akin, nagpapapondo. Ito ang binibigay sa akin, itong screenshot na to. So sabi ko, hindi mo yan registration keys, upline mo yan. So pagka, yung una po, ayaw nila maniwala. Pero nung i-encode na, nung ifa-fund na natin, lumalabas pangalan ni upline niyan, sponsor. So, mangyayari lang yung registration key mo after you fill up the information. So, if i-fill up po natin yung information to supposing mag-fill up po tayo. So, kunwari, tignan niyo po, Nora D. So, kunwari, tapos gagawa tayo ng, ito po, pipili po kayo lang. Napakadali po nitong ating, pipiliin niyo po yung inyong location. So, you are in Philippines, ilalagay niyo po ang Philippines. Okay? And then, maglalagay po kayong number. Ayan. And then, dito po email address. So, hindi ako makakaproceed pala. And then, in-next nyo po yan. Ang lalabas po dyan sa next is the information po nitong apply nyo. So, you are being enrolled by, at tapos ilalagay niya doon, i-check nyo lang, and then done. Tapos na po. And then, your login details is, pag natapos nyo po yun, yung login details po natin is your email address and the password na create nyo po dito. Because you're going to create your own password. So, email address and password po ang ating login. So, let us log in po. Tingnan natin. Ako po ay magla-login. Pupunta po ako sa Chrome. Alisin ko po ito para, okay. Log out. Magla-login po tayo. So, dito, kahit nakalagay po yan, pwede po akong mag-login ng iba. So, magla-login po ako. So, gagamitin ko yung isa kong account. Yung kapatid ko po. So, ano nga yung kapatid? Ano ba yun? Okay. So, ayan. So, meron po tayong tinatawag dito na CAPTCHA. Hindi po mag-go through yung inyong login pag hindi nyo po i-complete yan. Kaya pindutin nyo po kasi gusto niyang malaman kung robot ka ba o tao ka. Kasi dito nangyayari yung mga hacking. So, maglalabas po itong tinatawag na
ano ito, CAPTCHA, pipiliin nyo lang, select all squares with crosswalks. So titingnan nyo po yung mayroong pedestrian lane. So i-click nyo lang po yan, and then next. Ito po, pwede nyo po i-skip yan. Okay? And then log in. Ayan po. So this is our dashboard po para sa mga bago. Ngayon, ito po pag nasa iPad ka po, nandun yung auto-renew. Ayan, auto-renew, upgrade, yes, qualified. Wala ka makita ang 4 na dots. Kasi bakit? Nandito na siya eh. Ito po yung link niya. So ito, ikakopy mo lang ito. Pipindutin mo yan, makakopy mo, then that is your referral link. So pare-pareho po yan na https://coopc.com/ ito pong nagkakaiba tayo dito sa ating registration key. Ang tawag po dyan is your registration key. That's your ID number. So registration key po ang tawag dyan. Sometimes it is a 7-digit figure. Sometimes it is an 8-digit figure. Ako po 8-digit yan. So, ngayon, pagka po nakabayad kayo, malalaman yung bayad kayo kasi meron na pong time counter dito. So, ngayon, katulad nito, kaka-renew nitong account na to. So, nag-28 days na siya, the system automatically renewed this account. Kaya ngayon, meron na naman siyang 28 days, 8 hours, 41 minutes. Ito po ang inyong babantayan. So, the moment you come in, mayroong countdown na po kayo. In 28 days, ano po, you have to bring business for yourself. Anong ibig sabihin? Gagawin niyo po yung 3 simple doable steps within 28 days. So pag hindi niyo po yun nagawa, dadating yung 28 days, renewal subscription would come in at wala kang nasa back office mo, magbabayad ka po ng personal galing sa bulsa. So ibig sabihin dito po, pag hindi ka magtatrabaho, huwag ka nang sumali. Kasi maglalabas sa bulsa tuwing every 28 days. So ito pong 28 days, i-maximize po natin. That is a very long time to build something para merong kang pambayad sa next subscription mo or renewal nang hindi manggagaling sa bulsa mo. Okay? So that's why nagsasabi kami na 3 simple doable steps. Register, you get your countdown timer, so move fast, get your 3, and help your 3 find their 3. Ganun po tayo. Yan lang. Wala na pong ibang ingredient dito, kundi get 3, help your 3 find their 3. So, yan lang po. Yan lang po yung gagawin dito sa co-op na to. So, ngayon, 2 klase po yung activation natin. Kunwari nag-sign up ka, pwede ka pong mag-buy the book. Ayan po. So, kung bago ka, wala pa yung timeline mo, pwede mo pong i-click yung buy the book. So pag click mo po yung buy the book, ito po yung mga lalabas. So merong 329, 41, 42. Ang bibilhin mo po itong 1388. Yan po yung registration na may libro. $1388. So depending on your dollar, yan po ay hindi natin masasabi ang amount. So dito po, pwede kang i-add to cart mo po para ka lang pong nagpo-purchase online. So para ka ding nagpo-purchase sa Shopee. Bumibili ka ng libro to activate your account. So, pag i-add to cart mo yan, lalabas yan. Rise of the Cooperative Age, Digital Copy 1388. Ano gagawin mo pag nandyan na? I-check out mo. So parang nag-grocery ka, pinili mo, add to cart, lagay mo doon sa cart mo, and then i-check out mo, punta ka doon sa magbabayad ka. So pagka-check out mo po, be sure yung email mo, ito po, importante po yan. Huwag po kayong magkakamali sa email ng, sabi niyo po sa downline niyo, huwag siya magkakamali sa email niya ng spelling. Kasi po, pag natapos itong ating payment at mali ang spelling or mali ang email address, hindi po magkakaroon ng payment yung account. Hindi na po natin mati-trace. No way to retrace po. Kasi dito po sa co-op, ito po ang kanilang trace of transaction email address. So your email address is very important.
in all of your financial transactions dito po sa atin. So, ayan. So, ang pipiliin mo po, teka, aalisin ko yung medyo nadidisturb ako pag I would have to mute everybody. Mamaya na tayo mag-usap. Naririnig ko po yung usap. So, nasaan na nga yun? Nasaan ito? So, ito pong, lalagay niyo po yung email and then, i-click mo yung yes, I'd like news. So, wag mo po i-click yung ordering as a company kasi hahanapan ka ng kung ano. So, isa lang. Yan lang, yes, I'd like news. So, ilagay mo yung email address mo dyan and then, continue. Once you continue, lalabas na po yung information ng GoTime. Ilalagay mo yung pangalan mo, na card mo sa GoTime, and then your 16-digit number for your debit card information, digital online debit card information, at saka yung date of expiry and the CVV, security number. And then, done. Paid na po. Lalabas ang invoice. So, hindi ko na-capture dito, pero may lalabas na invoice. Please, every time you transact, take a screenshot of your transaction. Kasi kung ano't ano man at may question kayo po, maipapakita kayo na proof na ginawa nyo. So, we can easily get to Rosen and then give that information pag mayroon tayong katanungan. So, ang lalabas na invoice po, dapat billed to email address mo para po i-activate niya itong ating account. Nasaan yung ating account? So, nawala yung... So, pagkatapos mo po nagbayad, bumalik ka po dun sa iyong account. Mag-login kang muli. So, magla-login ako kasi nawala yon. Pagka nagpunta ka po sa payment, mawawala yung dashboard mo. So, pag nakatapos ka ng bayad, mag-login ka po ulit sa coopc.com. Yan po yung ating website. coopc.com. Napakadali pong tandaan. coopc.com. And then log in. So, lalagin ulit ako po. Ay, mali ang ginawa ko. So, pag mali po, lalabas yung mali. Ulitin nyo lang po. Ay, sorry. So, ito, select all images. So, ito yung captcha natin. So, pipiliin mo lang yung sinabi niya dyan and then i-verify mo and log in. Okay. So, yan po. So, ganun po yung pag-buy the book. The second way to pay for your registration ay pay it forward po. So, ito po nakasulat. Pay it forward. Yan po, i-click mo lang yan. Dapat merong laman ng iyong wallet. So, kung titignan mo po, kunwari itong account na ito, hindi ko alam kung may laman. Titignan dito po sa Co-op wallet natin, look. Tignan nyo po yung dashboard nyo. Ang gawin nyo po pag bago po kayo, kalikutin nyo po yung inyong dashboard. Kasi marami po dito andar ng andar, hindi man tinitignan ang kanyang dashboard. Ako po walang nagtuturo po sa akin. Wala pong upline na nagtuturo sa akin. Napakaswerte po nila. Ako po ang mismong nagdi-discover kung anong laman ng back office ko po. So let's do it. Kasi this is your business po eh. Hindi lahat i-spoon feeding sa inyo because this is very ako po simple kasi tingnan nyo po, pag binuksan mo yung account mo, yan ang lalabas. Ang sabihin mo, ano kaya itong how it works? Isa-isahin po natin. Makikita nyo, nandito pala may information pala dito start your business kompleto po dito. So dito natin makikita yung cooperative matrix andito po, ito yung lahat yung pinapresent ko po nandito. Ayan. Tingnan niyo po, ito yung qualification natin, 3 who have 3. C12. Tinitingnan ko po, ayan, C20, ito po, 3 who have 3. So, ipipresent po natin yan mamaya kung paano yung qualification na yan. Kasi hindi po tayo naintindihan. Kaya ito yun, Tingnan nyo po sa Cooperative 12. Kaya maganda to, panoorin nyo po. Cooperative 12. Pag wala kang recruit,
zero personal GBO. Ang ibig mong sabihin ng GBO ay Global Business Owner. Mga kapartner mo po yan. So pag zero ang recruit mo, sasabihin ko po yung word na madali nyo may recruit. Hindi po masama ang recruit na word. So zero recruit, para madali po tayo maintindihan, hindi tayo naiintindihan. Minsan nagsasalita ako ng mga words na walang nakakaintindi. Kaya ngayon, ibababa ko po yung aking mga sinasabi. So, zero personal recruit receive up to 3 income stages. Ang ibig sabihin ng income stages, 3 level deep. So wala pala tayong recruit, kaya natin kumita up to 3 level deep. Magandang balita po yan. Ngayon, hanggang dun ka lang, magkano bang kita doon? Ay di hanggang $40 yat, $38 ang kaya mong kitain. So at least may pang-renew ka, pero wala kang kinita. There is no significant income in that level. Ngayon, pag naka-recruit ka ng isa, 3 income stages pa rin pala. So, ibig sabihin, 0 to 1, 3 level deep. Pag naka-recruit ka ng 2, then, kaya mo na hagipin si level 4. Pag naka-recruit ka ng 3, kaya mo na hagipin si level 5. Pag yung 3, natulungan mong kumuha ng 3, meaning you are qualified, then you get to earn up to level 6. So, yun po ang critical dito, ha? Kaya tayo, 3 simple doable steps. Get 3, help them find their 3. Kung gusto mong i-maximize ang income mo dito sa Co-op 12. So, maliwanag po. 3, get 3 to earn up to level 6. Yan po. Ganon din po dito sa Co-op 28 at saka sa Co-op 280. Ito rin po. Ito rin. Basta yung 3, get 3, ika-qualify ka niya. Dito, pag naka-recruit ka ng 0 to 1, ang hinahagip mo po 3 levels. Pag 0 ang recruit mo sa Co-op 28, hanggang 2 level ka lang. So kunwari, nag-Co-op 28 ka na, wala kang recruit, wala kang 3 directs, hanggang 2 levels lang ang income mo. Pag may isa ka nang pumasok na direct, hinahagip mo na 3 levels. Pag dalawa na ang direct na nag-enroll sa'yo under Co-op 28, hahagipin mo na hanggang 4 level deep. Pag may 3 ka na, hahagipin mo hanggang level 5. Pag yung 3 mo, nagdala sila ng tig-3, you are now qualified to earn up to 10 income levels or stages. That's how you maximize all the time. 3, get 3. So, nandito po yan lahat. Lahat po, andito po sa ating how it works. So, isa-isahin nyo po yan. Co-op wallet, kailangan meron kang 2FA. Problema po natin yan 2FA. Hindi po. That is very important to keep your account secured. Lahat po, hindi lang itong co-op. Ako po merong 2FA sa lahat ng ginagawa kong programa. My Binance account has 2FA Google Authenticator. Lahat po ng aking mga GCash, mga kung ano-ano, meron po. So, madali lang po itong 2FA Authenticator. Paano to po? Mag-download po kayo, hindi ako dito nakaka-capture. Mag-download po kayo sa Play Store noong anong tawag mo dyan? Google Authenticator. So, yun yung parang asterisk na maraming colors. I-download nyo po yun. Tapos doon sa ibaba, kasi hindi po ako wala po yata ako ditong picture. Sa susunod pong meeting, sa ibaba po may nakalagay doon plus. So, ang gagawin nyo po, bubuksan nyo yung account nyo. Ito po, bubuksan natin. So, pumunta tayo doon habang nandun yung topic ko. So, pupunta po tayo dito sa dito po tayo pupunta. Ano nangyari dito? Alisin ko nga po dito. Balik po ako sa Co-op C para mawala. So, hindi nawawala. Co-op wallet. Ito po. Punta po tayo dito sa Co-op profile. Ito po, Co-op profile. Tapos pag bago po kayo, di kaka-register nyo lang. Pumunta po kayo dito sa Co-op profile, i-check nyo po yung settings. So sa settings, napansin nyo po dito, ito tamang-tama, hindi pa ito na-verify. So,
titignan niyo po ito yung verification of your account. Importante po to. Pag hindi po ito nangyari, hindi po kayo makaka-pay forward, hindi kayo makaka-renew your teammate. Ito, tignan niyo po, ito po yung mga gagawin natin. Ibabalik po ako sandali lang. Hindi kayo makaka-renew your teammate, hindi po kayo makaka-withdraw, all financial transactions, hindi niyo po pwedeng gawin. So, paano? Ito, number one, 2FA. So, nakasulat dyan, enter Co-op Pay Google Authenticator. So, dahil ito wala pa pong Google Authenticator, ito nakalagay dito. How to set up, generate. So, download the Google Authenticator app and scan the QR code. So, ito po ay, natapos ko na po to, na-verify ko na po to. So, dito, pag nandito kayo, kasi wala akong hindi na-verify na account, dito po, may lalabas dito, may nakadrawing dito sa gitna na QR code. Alam niyo naman siguro ang QR code, yung mga drawing na para mapa. Ang gagawin niyo po, lalagyan niyo po yung, ang problema dito kasi dalawang telepono ang kailangan. Yung isang telepono nakabukas po itong account niyo. Yung inyong telepono pong isa, na doon kayo naggagawa lagi, yun po ang downloadan nyo ng Google Authenticator app. Tapos, yung may plus doon sa ibaba doon, itapat nyo po dito, scan. Itatapat nyo lang yung QR code, pupunta na po agad doon sa inyong Google Authenticator. Tapos mag-generate siya lagi ng 6-digit. Ito po, 6-digit code yung inyong authenticator. Every time na mag-withdraw ka, magta-transfer ka, whatever you do financially, lalabas po doon. So, yun po yung ilalagay nyo, and then i-click nyo yung verify code, tapos papayagan na niya kayong mag-transact. So, madali lang po yun. Hindi po yun mahirap. Kung wala kayong dalawang telepono, ang gawin nyo po si Upline. Ang gawin nyo po, screenshot nyo yung inyong QR code o kaya si Upline, pabukas nga po Upline yung aking account, so bubuksan niya. Mag-i-screen share ngayon si Upline sa inyo. So, nakikita mo yung QR code. Dala mo yung telepono mo. Itapat mo yung Google Authenticator mo doon kay Upline mo. Makaka-capture ngayon noong iyong Google Authenticator. Tapos na, done na. Nailagay mo na. Na-i-register mo na yung account mo sa Google Authenticator mo na hawak mo yung telepono mo. Ganun po. So let us be, anong tawag mo dyan? Yung marunong tayong dumiskarte. Alam mo yun? Go around the way how to do it. Kasi yung iba, wala akong dalawang telepono. Si Eden na nagsabi sa akin na pwedeng screen share. Binuksan ni Upline yung account mo. Ikaw naman dyan, i-capture mo. Tapos, done. Okay? So, wag po natin problemahin yung Google Authenticator because that's easy. So, susunod po ay personal. So, pag na-verify yung code, itong personals, ibig sabihin yan, i-edit mo lang yung account mo, yung name mo, yung address mo, telepono mo, and then save. Tapos, yung enroller, tatanungin niya, ito bang enroller mo? Yes. Okay. Then, verify email. Titignan mo email mo. Meron doon na nakalagay na link. I-click mo yung link para ma-verify itong account mo. So, how do you get that? Tignan mo po sa coopc.email. Kung hindi mo makita sa spam, hindi mo makita sa all mails, hindi mo makita sa social, promotion, major emails, i-type mo na lang, i-search mo. coopc.email. Magsulat po kayo sa notebook, please. coopc.email. Hindi yung laging, Upline, ano nga yun? Upline, ano nga yun? Ito pa ang sasabihin ko mga partners. Because this is our business, ako lang po tagangak-ngak. Pero it is our responsibility as member na asikasuhin po natin negosyo natin. Therefore, kung may nailagay po doon sa group chat na mga how-tos, i-save nyo po, kunin nyo po, ilagay nyo po dyan sa email nyo. Sa messenger nyo. So ako dalawa po yung messenger ko eh. Yung isa lagayan ko po ng important information para pag may nagtanong, ang bilis kong ibibigay. Pero not all the time that you ask and ask and ask and ask. Yung mga videos po, lahat ng videos ko, kinukuha ko sa YouTube. O, ano yung YouTube natin? Co-op Cure. Ano yung Cure? C-U-I-R. I-search nyo po doon. Yun po yung channel natin, Co-op Cure. Nandun po lahat ng videos. Ganon. Kasi ako, ganun po ako. I seldom ask from the upline. Kasi I take ownership of this, my business.
Alam po yan ng mga kasama ko. So everything I need, pag kaya kong hanapin mag-isa ko, I will find it. Pag hindi ko na kaya, si David Rosin na, hindi ko na siya kaya, papatawag ko siya. Kaya po 2 beses na natin siyang nakausap. Kasi ako yung pinapatawag ko siya so that he can meet our team and he can give us information at maipapakita natin na legitimate itong ginagawa natin. Okay? So, let us be proactive. Yun yung gusto ko po. So, whatever you are, whether you are an ordinary person, whether you are a leader, whoever you are, it is our responsibility to check. Pag na-register po tayo, check natin yung back office po natin. Marami pong hindi gumagawa nun. So that's why hindi po nila until pag na-verify na yung email nyo, naka-receive kayo, makikita nyo yung email nyo, i-click nyo po yung link, that is verification of your email. Pupunta po yan sa Google Chrome. So lalabas po, mabubuksan ng email, and then you are verified. Hindi lang po sa co-op yun. Lahat ng ginagawa natin, it needs verification of your email. Naniniguro po sila na email mo yung ginamit mo and that you can open it. So that's verification of your email. So pagkatapos niyan, done na po. Magagawa nyo na po lahat ng transaction dyan. So ngayon, let's go to your Co-op C. So ito pong Co-op Build dashboard. Yan pong Co-op Build, yan po ay hindi yan ang katotohanan. Yan po yung sinabi ni David Rosin na demo account. Kaya itong taong ito, tignan nyo, may kita siya. Dinidemo niya na sa tao niya ngayon, kung siya ay nasa Co-op 12, Co-op 28, Co-op 280, ito ang possible niyang kitain. Kaya non-redeemable. Kasi drawing lang po yan, drawing. Example lang. Na itong tao mo ngayon, kung sino ka man, yan ang tao mo. Pag yung tao mo na yan, nadala mo sa Co-op 12, nadala mo sa Co-op 28, nadala mo sa Co-op 280, nandun na kayo lahat, ito ang possible na kitain mo. Possibilities po ito. Kaya hindi ko po ito tinitignan because this is not reality. Pero sila, ginagawa nila David Ross, yung pinapakita. Ako po hindi na, I want reality. Ayoko na po ng drawing. Gusto ko nakikita ko yung totoong kinita ko. Hindi po ito totoo. Nagtatanong nga yung si Flor de Lisa ng redeemable, kailan niya mariredeem? Hindi niya po mariredeem yan. Drawing lang po ito. Okay? So yan yung Co-op Build. Kaya wag nyo na pong pakialaman yung Co-op Build at yan ay drawings. Ang totoo po ay yung Co-op C. Yan. So totoo po yan, Co-op Build dashboard. Totoo po yan. Yan ang dashboard nitong taong to. So ang kinita lang niya ay 5, ang kinita niya sa buong 1 month niya 37.50. Ngayon wala, today March 10. Oh, week of March 10 wala rin. So ito naman yung iba ginagawa, wag niyo na pong gawin to. Kasi ito sample din lang. Para kunwari mayroon kang 3. So pag nilagay mo yung pangalan 3 mo dito, pupunta po yan sa email nila. Eh di magtataka ngayon, ano tong nasa email? So mayroong isa doon sa group chat ni Eden, natanong ng tanong, bakit iba-iba yung registration kinila ng sponsor, ganyan-ganyan. Dito niya ginawa. So wag niyo na pong gagawin yan. Iba po yung advice ko, kasi guguluhin niya yung mundo niyo. Pero ito ang ina-advise ng mga ibang leaders na gumawa ka doon, mag-sample ka dito, at makikita mo yung income mo. Wag na po. Ayaw ko na po ng ganun. Wag niyo na itong gagawin. Okay? So ito lang ang totoo. Ito. So itong kinita niya. Yan ang totoo. So wala siyang kinita ng week of March 10. Anong week of March 10? Ngayon. March 10 pa lang ngayon eh. So March 10, 11, 12, wala pa siyang kinita. So kung titingnan niyo po ito, Co-op 28, nasa Co-op 28 na din po ito. Magkano ang kinita niya? Oh, may 20 days pa po siya sa Co-op niya. Titingnan niyo po ito. Lagi, yung time lapse. So 20 days pa siya. Magkano ang kinita niya? $13.50. Oh, so, yan po. Ngayon, wala pa siyang Co-op 280. Pula pa. Tingnan niyo, pula. Ibig sabihin, hindi pa po siya nag-upgrade sa Co-op 280. So yan po yung dashboard niyo, yung Co-op C. So, nandito po yung pay it forward. Yan, ipapasok nyo lang po registration key and then activate. Ganun po kadali ang mag-activate dito sa ating using the pay forward. So, isara mo pag tapos na. Renew teammate. Dito rin. So, lalagay mo yung register. Kung pagkulang ang pera niya sa kanyang wallet at magre-renew siya, hindi pwede mag-transfer. Okay, pumasok po ako dun sa transfer. Huwag na po tayong mag-member to member transfer.
Dahil nagkakaroon po ng red alert tayo kung tayo po ay maraming tinatransfer kung kani-kanino. Nangyari po sa amin ni Eden. Na-freeze po yung account ko. So ayoko na pong pakialaman yung member-to-member transfer. Dito po tayo umandar, dito sa pay forward, at saka dito sa pay forward, at saka renew teammate. So ito hindi ko po alam tong register at teammate. O dito, pero mahirap yan, wag na yan. Kunin na lang natin. So ito lang ang gagawin natin. Pay it forward or renew. So ang ibig sabihin ng renew, katulad nito, $13. Wala na siyang pang-renew next month. Wala siyang pera eh. Ng kanyang co-op 28. So pag magre-renew ito at gusto pa niya mag-renew, kukuha po, sa akin po siya magpaparenew. Pero hindi ko pwedeng kunin yung 1350. Hindi niya po pwede transfer sa akin. Malilintikan po ako. So, ang gagawin, para mag-renew siya, may pera siya sa wallet niya, ilagay lang niya yan. Pwede niyang i-withdraw yan. Pero magbabayad siya ng renewal niya galing sa bulsa niya dahil hindi siya nagtrabaho. So, dito po sa co-op, magtrabaho ka, minsan ka lang maglalabas ng pera. Pag hindi ka nagtrabaho, you have the option to shell out money from your pocket or do not shell out anything and you are lapsed. Ganun lang po kasimple dito. So are you either lapse or you renew? It's all up to you. So, ngayon ito po, co-op 28 yan. So ito po, dito. Saan nyo makikita naman yung organizational structure? Andito po sa cooperative. So click nyo yung cooperative. Co-op 12. Oh, lalabas po yan. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. So makikita nyo po yan lahat. Ayan, ayan. May mga listahan yan, makikita nyo po yan. O, ayan. Ayan. So, ngayon, doon din sa Co-op 28. Ay, Co-op 28 yan. Ay, ano ba yan? Co-op 28. So, cooperative. So, ang cooperative mo po, merong Co-op 12, Co-op 28. So, makikita mo po, Co-op 28. O, ayan. Level 1, level 2, level 3. O, ito pa lang yung tao niya sa Co-op 28. So, yan po. GBO team, ito po yung mga active directs, makikita mo. Ayan. So, pwede mo, lahat ng statistics nandyan. So, makikita mo, 5 ang active ni Tita Deb. O, 5, total niya, 5 directs, 2 ang active. So, makikita mo, pwede mo i-follow up yung mga tao mo dyan. Makikita mo rin sino nag-lapse. O, wala pang nag-lapse dahil bago tayo. Makikita mo sino nag-cancel. Wala din dahil walang nagka-cancel. So everything you need to know nandito po. So ayan, Co-op Wallet. Ito po ang Co-op Wallet natin. Tingnan nyo. Ang Co-op Wallet natin, makikita mo po yung balance. Makikita mo pwede kang mag-add ng funds. Pwede ka pong mag-withdraw ng funds. Pwede ka pong, wag ka nang mag-member to member transfer. Makikita mo yung invoices and transactions. Okay, let us look at the balance. Ayan po ang pera niya. Meron siyang 35.13. Meron siyang Co-op $3. Yung Co-op dollar po, ano yan? Ang di ko matandaan ng word. Parang isinusubi ni Rosen para kung sakasakali daw na kulang yung pambayad mo, dyan madodraw ang kakulangan. Contingency fund ang term niya. Tapos yung Co-op Bits, yan po yung kanyang token. Token niya yan na wala pang gamit sa ngayon. Pag daw nagkaroon ng community siya, ecosystem na paggagamitan, that's the time. So libre yan depending sa transaction mo, nagbibigay siya ng libre. Okay, now. So pwede kang mag-add ng pondo. Kunwari kailangan mong ng pera dyan, magdagdag ka, ito po. So you can use, you can deposit Tron or USDT. Ganyan. So ito po, blockchain transaction yan, madali lang po yan. Ilalagay mo lang yung amount na gusto mo and then ilagay mo and then submit. Magki-create po yan ng resibo, payment invoice para magbabayad ka. Susubukan nyo po lahat yan. And then, ito naman yung withdraw funds. So pag mag-withdraw ka,
Katulad nito, before processing to withdrawal, please verify your account. So, hindi pa pala ito na-verify na account. Nagawa na yung authenticator, pero hindi pa niya na-verify yung email niya. So, ganun po, lalabas. Pag click mo yung verify, maglalabas po siya ng email. May isi-send po sa inyo na email. You click the link in that email to verify your email address. And then, so hindi ako makakaalis dito pala pag hindi nag-verify. Ay na, Mariosep. Umalis tayo po. Ay, hindi ako makaalis. So, ulit tayo. Okay. So, hindi makaalis pala pag hindi tayo nag-verify. Ngayon, nasa na tayo? Coop wallet. Yung member-to-member transfer, ano rin yan, hindi ako makakaalis, hindi pa ako verified. Tignan nyo. Baka hindi rin ako verify Google Authenticator. So, maglalagay ka talaga. Bago ka makatransfer, you need to verify a verification code from your Google Authenticator app. 6-digit po yan. And then, dito invoices, wala pong nakikreate dito. At yung mga invoices na to, ito po yung mga deposits mo, yung mga ganon. Dito po papasok. Then yung ating transactions. Itong transactions, dito nyo makikita yung mga dinedeposit ng kooperatiba sa inyo. So from the time na nag-umpisa po ito, February 12, ayan po. May natanggap. Yung deposit na word, yan po yung natatanggap niyang pera. So ito yung natatanggap niya every day. Daily po yan. February 25, March 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan po. For $4, 150, 5, 4, 1, 3, 3, 0. Ayan po. So may oras yan. Pero hindi ko lang alam. Hindi naman maklik yan. Hindi natin makita ang transaction nito. So, ngayon, binawasan po siya. Ayan, debit. Ang ibig sabihin, renewal. Binawas sa kanya account, $12. Ito may message. It is a Coop 12 royalty renewal, March 10. So may bayad po. $12, nagbayad ka ng 12.12 USDT. Pag nag-deposit din po siya, mayroong kalaging fee. Lahat ng deposit na ibinibigay niya, nagkakaltas siya ng fee. Ayan. Para maintindihan niyo po yung okay. Yan po. So, ang available niya, 35.13. Okay. So, wala pa yung co-op tools or meron. Hindi ko po alam. Meron pala ditong marketing tools. Getting started, events. Wala naman. Ito, may video dito. I-click niyo po. Pag-aralan niyo po itong mga to. Hindi ko po mabuksan at baka mawala ulit ako. So ito po, may marketing tools tayo. Ito yung co-op profile natin, my profile. So click nyo po yung my profile nyo, lalabas po itong mga ganito. So makikita nyo po kung sino ang enroller, kung kayo po ay naka-auto upgrade. Ito naka-auto upgrade siya ng co-op 12, co-op 28. Wala pa pong 280 at wala pa, baka hindi naman pa siya maka 280. Ganon. So ito po yung settings. If you want to change your password, nandiyan. If you want to get help, click nyo po yan. Gumawa kayo ng letter sa support. Ganyan po. Ganyan lang po yung ating back office. So, ayan. This is our back office. So, bisitahin nyo po yung inyong back office. So, ayan po. Kung gusto niyo po dito, may profile, lalabas na kaagad. So, dashboard. Ayan po, dashboard niyo po yan. Of 12. So, wala na akong masabi. Ito lang yung dashboard natin. Pay it forward, renew. Wag na po itong 3 minutes a day. Okay? So, then you log out. Okay.
So ito yung sign up. Tignan niyo po, ito naman. Kunwari, wala tayong alisin ko ito. Kunwari, hindi nyo natanggap hindi alam nung referral link nung inyong sponsor, pero alam niya yung registration key niya. Ganito ang gagawin po natin. Pumunta po kayo sa website, coopc.com. Di ba, wala pong pangalan yan. Mag-sign up ka. Ayan po. Ikaw na po ang mag-fill up ng registration key ng upline mo. So, hindi po mahalaga na hindi nyo makita yung inyong link. Ang mahalaga yung registration key. Kasi, ikaw na po ang maglalagay dyan. Kunwari, 555-888. Oh, ikaw na. Pero invalid kasi wala yan. Dininvento ko lang. So, yan yung registration key ng upline mo. Yung sponsor mo. Kasi ikaw ang nagsasign up. So, when you are signing up, yung registration key ni sponsor mo, kunin mo lang. Lagay mo dyan. Okay? Ayan. So, napakadali po. First name, last name, registration key of your sponsor, your number, email address, and password. Next. Pag ni-next mo po ito, lalabas yung this is your enroller. Click mo lang. 5 yun. This is your enroller. This is your gano'n. Okay ka mo. Done. Tapos na. Registered ka na po. So anywhere in the world, yan lang makikita po nila na registration form.